Sa araw-araw na pamumuhay natin ay hindi natin napapansing merong ibang taong nakakaobserba sa kabutihang ating ginagawa. Kwento ng isang mayamang lola na ginawang subukin ang katatagan ng isang tindera. Ano kaya ang gagawin ng matandang lola at ano naman kaya ang magiging reaksyon ng tindera sa gagawin niya? Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Mahigit 11 taon nang kahera sa isang grocery store itong si Kakay. Sa katunayan nga ay parang pamilya na ito siya kung ituring ng mag-asawang may-ari ng grocery store na pinagtatrabahuhan nitong si Kakay. At sa tuwing uuwi sa gabi ito si Kakay ay walang mintis na pinapadala nila ito siya ng mga dilata at iba pang mga pagkain. Alam din kasi ng mag-asawa ang kwento ng buhay nitong si Kakay. Sa katagalan ba namang paninerbisyo niya sa kanila. At isa pa'y inaanak ng may-ari ng tinatrabahuhan nitong si Kakay ang bunsong anak nito. Kaya ganoon na lang din ang suporta at tulong ng mag-asawa dito kay Kakay. Sa pag-uwi nitong si Kakay ng bahay niya, masayang masaya ang 6 na mga anak nito na sinasalubong ito siya. Sabay abot ng mga pagkaing dala-dala ng nanay nila para sa kanila. Nasayahan itong si Kakay sa mga anak niya dahil sa hindi ang mga ito nagbibigay o gumagawa ng ikakasakit ng ulo nito. Sa katunayan nga'y tumutulong pa ang 3 nakakatanda sa mga anak nito sa paghahanap buhay. Dahil sa naiintindihan nila ang hirap na pinagdadaanan ng kanilang ina, alang-alang sa kinabukasan nilang magkakapatid. Natutuwa minsan itong si Kakay sa tuwing aabutan siya ng mga anak nito ng kinita nila sa kanilang pagtatrabaho. Sa puntong yun ay ginawa niyang kausapin ang 3 nitong mga anak. Mga anak, sobrang salamat sa tulong nyo sa pamilya nating to, pero mga anak, hindi ko naman kayo inoobliga na magtrabaho. Ang mahalaga pa rin ay huwag niyong pabayaan ang pag-aaral nyo. At huwag kayong gagaya sa tatay nyo na wala nang ginawa kundi humarap sa mga barkada at mag-inuman. Matapos sabihin niyo ni Kakay, ay ginawa niyang yakapin ang mga anak nito. Sa mga sandaling yon ay hindi namalayan itong si Kakay na narinig pala ng asawa niya ang mga sinabi nito. At dahil sa kalasingan nito ay nagalit ito siya dito kay Kakay. Kaya malayo ang loob sa akin ng mga anak natin ay sinisiraan mo pala ako sa kanila. Walang hiya ka. Sabay sampal nito kay Kakay. Sa lakas ng pagkasampal nito kay Kakay ay napahagulgol na lang ito siya ng iyak. Hindi na bago ang pangyayaring yon kay Kakay. Dahil palagi naman niya iyong dinadanas sa asawa nito sa tuwing uuwi itong lasing. Hindi rin maiwan-iwan ni Kakay ang asawa niya dahil sa inaalala rin niya ang mga anak nito at ayaw niyang lumaki ang mga itong walang ama. Mabait naman sana ang asawa nitong si Raymond, ngunit umiiba lang talaga ang ugali nito sa tuwing nalalasing. Kaya kahit ganon ang dinadanas niya sa asawa niya'y ginagawa na lang nitong si Kakay na tiisin ang lahat ng iyon. Kinaumagahan sa trabaho niya'y pansin ng kumari nito ang lungkot sa mukha nitong si Kakay. At baka sa mukha niya ang pasang kanyang sinapit sa asawa nito. Mare, kung hindi okay ang pakiramdam mo ay simaw na lang muna ang ilalagay natin pansamantala dyan para mag-cashier, sambit ng kumari nito. Okay lang kumare, kaya ko namang magtrabaho pa, ako na lang dito. Saad naman ni Kakay. Kung yan ang desisyon mo mare ay sige, pero pag meron kang hindi magandang naramdaman ay magpahinga ka lang ha. Maraming salamat mare. Matapos ang pag-uusap nila ng kumari niya ay umalis naman na ito dahil sa meron silang pupuntahan ng asawa nito. Naging matiwasay naman ang pagtatrabaho nitong si Kakay sa umagang yon. Kinahapunan,
Napansin itong si Kakay na tinataboy palabas ng kasamahan niya sa trabaho ang isang matandang pulubi. Nakaramdam ng awa itong si Kakay sa puntong yon, kaya't agad niyang nilapitan itong matanda at pinaupo at binigyan niya ito ng makakain at maiinom. Matapos kumain ng matanda ay napatitig ito siya dito kay Kakay at napaluha. At sa puntong yon ay labis ang pasasalamat sa kanya ng matandang pulubi. Mag-ingat po kayo Lola ha. Pasensya na po at yan lang ang nakayanan kong ibigay sa iyo. Saad ni Kakay. Malaking tulong na yon sa akin iha. Napakabusilak naman ang kalooban mo. Naway, pagpalain ka ng Panginoon iha. Sambit ng Lola sa kanya. Maraming salamat din po Lola. Agad namang umalis iyong matanda matapos niyang kumain at magpahinga. Matapos ng pangyayaring yon, ay balik trabaho naman na itong si Kakay at mga kasamahan ito. Isang linggo ang lumipas. Pagkarating nitong si Kakay sa bahay nila'y agad siyang sinalubong ng panganay na anak nito. Nay, si Bunso po, inaapoy ng lagnat. Nagulat itong si Kakay sa binalita sa kanya ng anak nito. Kaya't agad ito siyang tumakbo papunta sa kwarto ng bunsong anak nito. Sa puntong makita ni Kakay ang sitwasyon ng anak nito, ay agad na niyang dinala sa ospital itong anak niya. Kahit na wala ito siyang perang ipambabayad. Kahit napagod at walang tulog, ay balik trabaho pa rin sa umaga itong si Kakay. Hindi niya muna pinaalam sa kumari at kumpare niya ang nangyari sa inaanak nila. Dahil sa nahihiya na itong si Kakay sa kanila, dahil ang dami na ng utang nito sa kanila. At nahihiya na siyang dagdagan pa iyon. Habang malungkot ito siyang nakaupo, ay mayroong matandang lumapit sa kanya para magbayad ng binili nito. Agad naman ito siyang inasikaso nitong si Kakay. Ngunit nagulat ito si Kakay nang mamukhaan niya ang matandang yon. Na yon ang matandang pulubing kanyang tinulungan. Tika lang po, yung lola ba na tinulungan ko noon at ikaw ay iisa lang? Nagtatakang sambit ni Kakay. Oo Kakay, ako din yon. Nagpanggap lang ako noon para subukin ka. Matagal na kitang pinagmamasdan at inoobserbahan sa tuwing nandito ako at namimili. Pinabilib mo ako sa katatagan at kabaitan mo Kakay. Balita ko na sa ospital ngayon ang anak mo. Sambit ng matanda. Opo Lola mataas kasi ang lagnat kaya dinala ko na agad sa ospital. Tugon naman nitong si Kakay. Mag-focus ka na muna dyan sa trabaho mo. At huwag ka nang mag-alala dahil sagot ko ng gastusin sa gamutan ng anak mo. Huwag mo nang problemahin pa yon. Sa narinig nitong si Kakay ay napabuntong hininga ito siya ng malalim. Maraming salamat po Lola, huluga po ng langit. Ginawang ang tulungan nitong matandang lola ang anak nitong si Kakay at sinagot pa nito ang gastusin sa pag-aaral ng mga anak nito. Napalapit itong si Kakay sa matandang yon hanggang sa naging kaparte na ito siya ng pamilya nila. At dahil sa pangyayaring yon ay naibsan ang paghihirap nitong si Kakay. Mga ka-explorers, hindi ibig sabihing simple lang ang ating trabaho ay mababang uri na tayo. Dahil hindi nababase sa trabaho natin ang kung ano tayong klaseng tao.